Disclaimer: ang kwentong ito ay katang-isip lamang at ginawa para sa layunin ng libangan. Ang anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang. May mga katok na hindi dapat sagutin. May mga babalang hindi dapat balewalain. At may mga pangyayaring sapat na para baguhin ang buong buhay mo. Kung mahilig ka sa mga kwentong puno ng misteryo at katatakutan, nasa tamang lugar ka. Ihanda ang iyong sarili. Patayin ang ilaw kung kaya mo. At simulan na natin ang ating kwento. Mag-isang naninirahan si Marco sa lumang bahay na minana niya mula sa kanyang lolo sa isang liblib na baryo. Tahimik ang lugar sa umaga. Ngunit pagsapit ng gabi ay tila nagbabago ang buong paligid. Wala nang maririnig kundi ang paghuni ng mga kuliglig at ang malamig na ihip ng hangin sa mga puno. Noong unang gabi niya roon, pinuntahan siya ng matandang kapitbahay. Marco, mahinang sabi ng matanda, anumang mangyari, huwag na huwag mong sasagutin ang katok na 3 beses kapag mag-isa ka sa bahay. Napakunot ang noo ni Marco. Bakit naman po? Ngunit ngumiti lamang ang matanda at dahan-dahang tumalikod. Hindi lahat ng kumakatok, tao. Naiwan si Marco na puno ng tanong. Lumipas ang ilang araw at wala namang kakaibang nangyari. Naisip niyang baka isa lamang itong lumang pamahiin upang takutin ang mga bagong nakatira. Pagsapit ng ikalimang gabi, bandang 2:00 ng hating gabi habang nanonood siya ng telebisyon. TOK. Tumigil siya. Tahimik ang buong bahay. Makalipas ang ilang segundo. TOK. Mas malakas na ngayon. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Pagkatapos, tok. 3 eksatong katok. Naalala niya ang sinabi ng matanda. Huwag mong sasagutin ang katok na 3 beses kapag mag-isa ka sa bahay. Ngunit habang nakatitig siya sa pintuan, bigla niyang narinig ang isang malamig na tinig mula sa labas. Marco, buksan mo. Sandali lang. Napalunok si Marco. Muling narinig ang boses. Marco, buksan mo. Ako ito. Parang pamilyar ang tinig, ngunit hindi niya matukoy kung kanino. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, ngunit bigla niyang naalala ang babala ng matandang kapitbahay. Hindi lahat ng kumakatok, tao. Huminto siya. Hindi niya hinawakan ang doorknob. Sa halip, sumilip siya sa maliit na bintana sa tabi ng pinto. Ngunit nanlamig ang buo niyang katawan. Walang tao. Ang bakuran ay naliliwanagan lamang ng maputlang liwanag ng buwan. Gumagalaw ang mga dahon dahil sa malamig na hangin. Ngunit walang kahit anong bakas ng taong kumatok. Maya-maya, tok, tok, tok. Muling tumunog ang 3 katok. Mas malakas, mas mabigat. Parang may galit ang bawat hampas sa kahoy. Napaatras si Marco. Muli niyang sinilip ang bintana. Sa pagkakataong iyon, may nakita siyang isang matandang babae na nakayuko. Mahaba ang puti nitong buhok at nakasuot ng lumang itim na damit. Hindi niya makita ang mukha nito dahil nakaharang ang buhok. Humakbang paatras si Marco sa takot. Pagkaraan ng ilang segundo, naglakas loob siyang sumilip muli. Ngunit, wala na naman. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Kasabay nito ang paglamig ng buong paligid. Narinig niya ang mabagal na yabag. Hindi sa labas, kundi sa loob mismo ng bahay. Tap, tap, tap. Parang may naglalakad sa sala. Napahigpit ang hawak ni Marco sa kanyang cellphone. Mabilis niyang binuksan ang flashlight at itinapat sa madilim na sala. Walang tao, ngunit may isang bagay na agad niyang napansin. Basang-basa ang sahig at may mga bakas ng mapuputik na yapak. Mula sa pintuan, papunta sa kanyang kwarto. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang sinusundan ng ilaw ng kanyang cellphone ang mga bakas ng mapuputik na yapak. Isa-isa niyang binilang ang mga ito. Lahat ay papunta sa kanyang silid. Huminga siya ng malalim
at dahan-dahang lumakad. Pagdating sa tapat ng pintuan ng kanyang kwarto, bigla siyang natigilan. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sigurado siyang isinara niya iyon bago siya nanood ng telebisyon. Unti-unti niya itong itinulak. Crinked. Kasabay ng pag-ugong ng lumang bisagra ay ang malamig na hangin na tila lumabas mula sa loob ng silid. Itinapat niya ang ilaw. Walang tao. Ngunit ang kanyang aparador ay nakabukas. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa bawat hakbang ay tila may bumubulong sa kanyang tainga. Buksan mo pa. Tingnan mo. Nang tuluyan niyang mabuksan ng aparador, wala siyang nakita kundi ang mga lumang damit ng kanyang lolo. Napabuntong hininga siya. Akala ko kung ano na. Ngunit bago pa siya makatalikod, T.O.K. 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 Mula sa loob mismo ng aparador, nanigas si Marco. Unti-unting bumukas ang pinakaloob na bahagi nito na dati niyang inakalang dingding lamang. May nakatagong maliit na pinto. Hindi niya yon napansin noon. Sa gitna ng maliit na pinto ay may nakaukit na 3 gasgas na para bang sinadyang bilangin. Kasabay nito ay muli niyang narinig ang boses ng matandang kapitbahay sa kanyang isipan. Kapag narinig mo ang katok mula sa loob ng bahay, huwag na huwag mong bubuksan ang pinanggagalingan nito. Ngunit huli na. Dahil ang maliit na pinto ay unti-unti nang bumubukas ng kusa. At mula sa madilim na siwang nito, may isang maputlang kamay na dahan-dahang lumabas. Napaatras si Marco nang makita ang maputlang kamay na dahan-dahang lumalabas mula sa maliit na pintuan sa loob ng aparador. Mahahaba ang mga daliri nito. Maitim ang mga kuko at tila nabubulok na ang balat. Maya-maya pa ay lumabas ang isa pang kamay. Kasunod nito ang isang payat na nilalang na halos hindi magkasya sa makitid na siwang. Unti-unti nitong iniangat ang ulo. Wala itong mga mata. Puro itim na hukay lamang ang naroon. Ngunit nakangiti ito. Ngiting hanggang tainga. Hindi makagalaw si Marco. Para bang may kung anong puwersang pumipigil sa kanyang katawan. Pagkatapos ay nagsalita ang nilalang sa paos at malamig na tinig. Binuksan mo. Ngayon, ikaw naman ang kakatok. Biglang nagsara ang maliit na pintuan. Kasabay noon ay naglaho ang nilalang. Akala ni Marco ay tapos na ang lahat. Ngunit biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag. Unknown number. Nang sagutin niya ito, wala siyang narinig na salita. Sa halip, talk, talk, talk. 3 katok lamang. Kasunod nito ay naputol ang tawag. Makalipas ang ilang segundo, may narinig na naman siyang katok. Ngunit hindi na ito nanggagaling sa pintuan ng bahay. Nagmumula ito sa bintana ng kanyang silid. T.O.K. 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 Mabilis niyang isinara ang mga kurtina. Ngunit maya-maya sa kisame naman. T.O.K. 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 Pagkatapos, sa ilalim ng kanyang kama. T.O.K. 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 Parang saan man siya lumingon, sinusundan siya ng 3 katok. Napagtanto niyang hindi na ito tungkol sa bahay. Siya mismo ang sinusundan ng nilalang. Palit larawan. Kinabukasan agad niyang hinanap ang matandang kapitbahay upang humingi ng tulong. Ngunit pagdating niya sa bahay nito, isang nakakagimbal na katotohanan ang bumungad sa kanya. May malaking kandado ang pinto at sinabi ng isa pang kapitbahay, "Ang hinahanap mong matanda? Mahigit 10 taon na siyang patay." Napalunok si Marco sa narinig. "Ano pong ibig ninyong sabihin? Patay na siya?" Tumango ang kapitbahay. "Mahigit 10 taon na. Siya ang huling nakatira sa bahay na minana mo. Simula nang mamatay siya, wala nang tumagal doon." Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Kung ganoon, sino ang matandang nakausap niya ilang gabi na ang nakalipas? At sino ang nagbabala sa kanya? Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang nagtungo sa lumang simbahan sa baryo.
upang hanapin ang pinakamatandang pari. Pagkarinig pa lamang ng pari sa salitang tatlong katok, bigla itong namutla. Totoo pala. Bumalik na naman siya. Napakunot ang noo ni Marco. Sino po ang tinutukoy ninyo? Huminga ng malalim ang pari. May isang nilalang na matagal nang nakakulong sa bahay na iyon. Hindi siya pumapasok sa bahay. Hinihintay niyang may taong magbukas ng daan para sa kanya. Ibig sabihin, noong bumukas ang maliit na pintuan sa aparador, doon siya nakalabas. Nanigas si Marco. At ang pinakamasama, dagdag pa ng pari, hindi ka na niya iiwan. Pag-uwi ni Marco ng gabing yon, tahimik ang buong bahay. Walang katok. Walang yabag. Akala niya ay tuluyan nang nawala ang sumpa. Ngunit habang naghahanda siyang matulog, napansin niyang may putik na naman sa sahig. Hindi na ito papasok sa bahay. Sa halip, papalabas ang mga bakas ng yapak. Parang may umalis. Ngunit pagtingin niya sa salamin, hindi siya nag-iisa. May nakatayo sa likuran niya ang nilalang na walang mata. Nakangiti at dahan-dahan itong ibinulong. Ngayon, ikaw na maghahanap ng susunod na magbubukas ng pinto. Hindi na nakapagsalita si Marco. Unti-unti siyang lumingon, ngunit wala na ang nilalang. Naiwan lamang ang malamig na hangin at ang mabahong amoy ng basang lupa. Kinabukasan, hindi na siya nagdalawang isip. Iniwan niya ang bahay at lumipat sa ibang bayan. Hindi na rin niya binalikan ang mga gamit na naiwan doon. Lumipas ang ilang buwan. Unti-unti niyang inakalang tapos na ang bangungot. Hanggang isang gabi, habang nagpapahinga siya sa inuupahang apartment, biglang namatay ang ilaw. Kasunod nito, TOK. Napatingin siya sa pintuan. TOK. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Hindi maaari. At nang marinig niya ang ikatlong katok, TOK. Napaupo siya sa takot. Makalipas ang ilang segundo, may narinig siyang mahinang boses mula sa labas. Marco, buksan mo. Sandali lang. Parehong boses. Parehong malamig. Ngunit alam niyang wala siyang kakilala sa lugar na iyon. Hindi niya binuksan ang pinto. Lumipas ang halos isang oras bago tuluyang tumahimik ang paligid. Akala niya ay ligtas na siya. Ngunit kinabukasan, habang papasok sa trabaho, napansin niyang may bagong umuupa sa dati niyang apartment. Isang binatang masayang kumakaway sa kanya. Kinagabihan, habang naglalakad si Marco pauwi, bigla niyang narinig mula sa apartment ng bagong umuupa ang pamilyar na tunog. TOK, TOK, TOK. Kasunod nito ang isang malakas na sigaw. Ngunit wala nang lumabas. Mula noon, naunawaan ni Marco ang tunay na kahulugan ng babala. Ang tatlong katok ay hindi nawawala. Naghihintay lamang ito ng susunod na taong magbubukas ng daan. At kung sakaling mag-isa ka sa bahay at may marinig kang tatlong katok sa iyong pintuan, maaaring hindi tao ang naghihintay sa labas. Baka ikaw na ang susunod na hahanapin ito. Wakes. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo mamiss ang susunod nating mga kwento. At tandaan, hindi lahat ng bagay na nakikita sa dilim ay gustong makita mo rin sila. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na kwento, kung saan maaaring ikaw naman ang susunod na makaranas nito.